Habang tinatahak ko ang daan na ito, nagbabalik sa aking alaala ang mga panahong simple lang ang lahat. Halos kaunti lang ang isipin problema. Ang mga problemang madaling malutas. Pero ngayon iba na. Patong-patong na ang problema hindi pa malutas. Kaya naman, ang daming tao ang nadidepress at nai-stress sa mga isipin at problema. Natutong gumawa ng masama para lang mabuhay kasi wala silang ibang maaasahan. Kaya kumakapit sa patalim at iligal na gawain. Ang iba sa ang bigat na pinagdalang buhay halos di na kayanin, nabibitiw na lang, nagpapakamatay. Wala silang ibang masandalan at malapitan. At ang iba kinukutsap at pinahihiya. Hindi alintana ang nararamdaman ng iba. Sa sobrang hirap at sakit, pilit na lang na kinakaya. Iiyak na lang. Ibubuhos ang luha. Pero sa totoo lang, nandun pa rin ang sakit. Hanggang sa paulit-ulit ang nangyayari. Kinakaya ang pilit. Mas naging matatag tayo dahil sa isa na ito sa mga pagsubok na kailangan natin pagdaanan. Maging matyaga at huwag suko. At pagdating sa dulo, nandoon ang tunay na kaligayahan. Maging mahirap man ang landas natin ngayon na tinatahak ngayon. Bukas ang makalawa, matatapos din natin ang takbuhin ito at mayroong naghihintay sa atin. Doon ay wala na ang pagluha, ang sakit at bighati. Doon ay pawang kaligayahan ang naghihintay sa atin kung tayo ay matyaga at maghintay. Dahil malapit na nating marating ang layang banal na pinangako sa atin ng Ama. Kaya naman, tayo ay umasa sa tulong at awa ng Ama dahil hindi nga tayo pababayaan. Ano man ang namuting sa ating pagsubok, nandyan siya para samahan tayo. Alalayan tayo at huwag mawala ng pag-asa. Kailangan lang nating lumapit at magtiwala sa Ama. Hindi na tayo pababayaan na mag-isa. Lagi tayo dapat na manalangin at tumawag sa Kanya. Dahil sasagutin niya to, maniwala ka lang. At puspusa, magmamtagataya. Dahil ito ang sandata natin sa tunay na